Fight fear and hold fast. It seems there's always something to worry about. Natural disasters, current and potential wars, shaky finances, relational brokenness, unmet expectations, political, cultural, or racial divisions, senseless violence, worry about our kids, of our jobs, our health, and more, much more worries. But many of the things we fear are largely out of our control. We can't always control what happens to us, but we can choose our response. You can constantly be worried, negative, anxious, fearful, critical, and bitter. Or you can be known for seeing the good in people, choosing joy, offering encouragement, looking for God's fingerprints, and always finding some things to be grateful for. In either case, the cycle feeds itself. Like hummingbirds are attracted to sweet things, while vultures scour the earth for dead things. We will always find what we are looking for. Why? Because darkness and light both exist. Good and evil are everyday realities, and we must decide who will trust and how we'll spend our lives. There are plenty of things happening in the world, but because of Jesus, there is always good. Even on our darkest days, Jesus is the light of the world. He's already carrying the weight of the world on His shoulders, which means we don't have to. He has already made a way where there was no way, which means we can follow the path He has blazed. The Holy Spirit is already compelling us and leading us and teaching us and comforting us, which means we're not alone. The hope we have in Christ isn't just wishful thinking or positive vibes. It's hope that's based on truth, on facts, and faith. So, what can we do? The Bible says, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. In Proverbs chapter 12, verse 25. Heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. We can fight anxiousness with hope. We can ward off worry with truth-filled encouragement. We resist fear by offering life-giving words. We can refuse to settle for living scared. We can expose the darkness to light. So the next time you feel anxiety and fear weighing down your heart, ask God for help and encouragement. Remember, He is with you always. Bigyan po natin ng salin sa Tagalog ang salitang English na ito upang lubusan nating maunawaan bilang mga Pilipino. At lalo na po sa mga Tagaluzon ay lubusan natin itong maunawaan. Ang pamagat na labanan ang takot at manatili sa pagsulong. Parang laging mayroong dapat ikabahala. Likas na mga sakuna, kasalukuyan at posibleng digmaan.
hindi matibay na kalagayan ng pananalapi, mga pagkakabasag sa relasyon, hindi natutupad na mga inaasahan, pangpolitika, pangkultura, o pangrasyal na mga pagkawatak-watak, walang kabuluhang karahasan, worry sa ating mga anak, ating mga trabaho, ang ating kalusugan, at higit pa, at marami pang iba. Ngunit marami sa mga bagay na kinatatakutan natin ay kadalasang labas sa ating kontrol. Hindi natin palaging kontrolado ang mga pangyayari sa atin, ngunit maaari nating piliin ang ating tugon. Maaari kang laging mag-alala, maging negatibo, mabahala, takot, mapanlait at mapait. O maaari ka ring kilalanin sa pagtingin sa kabutihan ng tao, pumili ng kagalakan, magbigay ng pagsusulong, hanapin ang mga bakas ng Diyos, at palaging makahanap ng bagay na dapat ipagpasalamat. Sa kahit anong kaso, ang siklo o ang cycle ay nagpapakain sa sarili nitong sarili. Tulad ng mga kolibre or hummingbird na nahuhumaling sa matatamis na bagay habang ang mga uwak ay naghahanap sa mundo ng mga patay. Lagi nating makikita ang hinahanap natin. Bakit? Dahil ang kadiliman at liwanag ay parihong umiiral, ang mabuti at masama ay pang-araw-araw na realidad. At tayo ang dapat magpasya kung sino ang pagtitiwalaan natin at kung paano natin gagastusin ang ating buhay. Maraming nakakatakot na nangyayari sa mundo. Ngunit dahil kay Jesus, laging mayroong mabuti. Kahit sa pinakamadilim nating mga araw, si Jesus ang ilaw ng mundo. Siya na ang nagdadala ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Kaya, hindi na natin kailangang gawin ito. Siya na ang naglikha ng daan kung saan walang daan. Kaya maaari nating sundan ang landas na kanyang nilakaran. Ang banal na Espiritu ay nagtutulak sa atin at nangunguna sa atin at nagtuturo sa atin at pinapagaan ang ating loob. Kaya hindi tayo nag-iisa. Ang pag-asa na ating mayroong kay Kristo ay hindi lamang pag-iisip na sana o positibong vibes. Ito ay pag-asa na batay sa katotohanan, sa mga katotohanan at pananampalataya. Kaya ano ang maaari nating gawin? Sinasabi ng Biblia sa Proverbs chapter 12 verse 25, ang pagkabahala ay nagpapabigat sa puso, ngunit ang mabuting salita ay nagpapagaan nito. Maaari nating labanan ang pagkabahala gamit ang pag-asa. Maaari nating pigilan ang pag-alala gamit ang puno ng katotohanan. Maaari nating labanan ang takot sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga salitang nagbibigay ng buhay. Maaari nating tanggihan ang mamuhay na takot. Maaari nating ilantad ang kadiliman sa liwanag. Kaya sa susunod na nararamdaman mong ang pagkabahala at takot ay bumibigat sa iyong puso, humingi ka ng tulong at pagsusumikap sa Diyos. Tandaan, siya ay lagi mong kasama.
So para po sa mga Bisaya at sa Mindanao, ay isasalin po natin ito sa kanilang dialect, ang Bisaya o Cebuano na lingwahe. Mubalibad, batok sa kahadlok, og antos. Daw kanunay naagyoy bagay nga atong ikahadlok. Natural nga mga katalagman, kasamtangan o potensyal nga mga gubat, kay bulungang pagpamagi, dili matinud-anon nga mga pagtugot, politikal, kultural o racial nga mga kahiusahan. Walay pulos nga kasing-kasing ang kabalaka sa atong mga anak, sa atong trabaho, sa atong panglawas, ug daghang uban pa, daghan pagayon. Apan daghan sa mga butang nga atong ikahadlok kay labaw na sa atong kontrol. Dili na nato makontrol sila, mulabay ug mahitabo gayon kini. Dili nato kanunay kontrolon ang nahitabo kanato. Apan ato pang pilion ang atong tubag. Mahimo kang kanunay nga naglalis. Negatibo, kabalaka, mahadlok, kritikal, ug mapait. Ug mahimo kang makilala sa pagtan-aw sa maayo sa tao, pagpili sa kalipay, paghatag o pagpalig-on, pagpangita sa mga samot, salmot sa Dios, ug kanunay nga pagdumdum ug usa ka butang nga ikalipay. Sa bisan unsang kaso, ang siklo o ang cycle nagapatigong kini. Sama sa mga kulibre o the hummingbird nga gipatagad sa matamis nga mga butang samtang ang mga balasikoy o mga uwak nagbubuyog sa yuta alang sa mga patay nga butang. Kanunay kita makakita sa atong gipangita. Ngano? Kay ang kadulom o kasanag parihas aduna. Ang maayo ug ang dautan mao ang matag adlaw nga kamatuoran. Og kita kinahanglan mamili kinsa atong pagapation og unsa atong himuon sa atong kinabuhi. Daghang kahadlok nga mga butang ang nahitabo sa kalibutan. Apan tungod kang Jesus, anaagyoy maayong bahin kanunay. Bisan sa atong labing kadulom nga mga adlaw, sa Jesus mao ang kasanag sa kalibutan. Siya adunay gilayon nga gipadala ang timbang sa kalibutan sa iyang abaga nga nagpasabot nga dili na nato kinahanglan. Siya adunay gilayon nga nagtukod og dalan diin wala may dalan, nga nagpasabot nga atong masunod ang dalan nga iyang giiluhan. Ang balang espiritu adunay gilayon nga gipalak. Nagdumala kanato, nagtudlo kanato, og nagpalig-on kanato, nga nagpasabot nga kita dili nag-inusara. Ang paglaom nga atong naa kang Kristo dili lamang usa ka pag-ila-ila o positibong panghunahuna. Kini maoy paglaom nga gibatisan sa kamatuoran sa mga faktor o sa pagtuo. Unsa man atong buhaton, ang Biblia nag-ingon sa Proverbs chapter 12 verse 25, ang pagkabalaka nagpabugat sa kasing-kasing, apan ang maayong pulong nagpasadya niini. Kita mahimo nga magbunyag sa kabalaka pinaagi sa paglaom.
Kita mahimo nga malikayan ang kabalaka pinaagi sa pagpalig-on nga puno sa kamatuoran. Kita mahimo nga musukol sa kahadlok pinaagi sa pagtanyag og mga pulong nga nagahatag og kinabuhi. Kita mahimo nga mutangis sa pagpuyo sa kahadlok. Kita mahimo nga ibutyag ang kadulom ngadto sa kasanag. Busa sa sunod nga higayon nga magbati ka og kabalaka og kahadlok nga nagbukat sa imong kasing-kasing pangayo og tabang og pagpalig-on gikan sa Dios. Dumduma siya kanunay anaa kanimo. So pagpalain nawa kayo ng Dios, nawa ang pagtuo sa atong kasing-kasing sa iyang mga pulong magatisok kini og magatubo susama sa gamay nga liso apan mutubo kini nga dako susama kadako sa kahoy nga daghang makapasilong makatabang ang atong pagtuo o kita makasukol sa kahadlok ug mga kabalaka. Tungod aniya kanato ang balaang espiritu nagatabang nga tinuod nga buhi nga Dios. Kita magmalampuson sa atong kinabuhi. Kita panalanginan sa Dios tungod sa paglaom o pagtuo sa atong amahan nga tinuod ug buhi nga Dios. Atong makabot ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kinabuhi samtang kita ania sa kalibutan. God bless you.